Naramdaman mo na ba ang bigat ng pananakit sa iyong leeg na parang may daladalang bato na hindi mo maalis kahit anong gawin mo? Isang sakit na hindi lang pisikal, kundi parang sumisigaw sa iyo na may mas malalim na dahilan sa likod nito. Paano kung sasabihin ko sa iyo na ang pananakit na iyan ay maaring isang tawag mula sa Diyos, isang banal na paanyaya na huminto, magnilay at tuklasin ang kanyang plano ng pagpapagaling, hindi lang para sa iyong leeg, kundi para sa iyong buong buhay? Isang plano na iilan lamang ang nakakaunawa. Ngunit kapag natuklasan mo, magbabago ang iyong realidad sa paraang hindi mo inakala. Ngayon, isang lihim ang ibubunyag natin. Isang kapangyarihan na nakatago sa mga pahina ng Biblia, na naghihintay na ma-unlock ng mga hinintay ang sagot ng Diyos. Ang pananakit sa iyong leeg ay hindi aksidente. Ito'y isang mensahe, isang tanda, isang pintuan patungo sa isang mas malalim na relasyon sa Diyos. Pero bakit ang leeg? Bakit ang bahaging ito ng iyong katawan na nagdudulot ng hapdi sa bawat galaw? Ang leeg ay tulay ng iyong isip at puso, ng iyong mga iniisip at damdamin. Kapag ito'y masakit, parang sinasabi ng Diyos, "Anak, pansinin mo ako. May gusto akong ipakita sa iyo." Ano kaya ang nais niyang sabihin? Ano ang nakatagong revelasyon na magpapalaya sa iyo mula sa sakit na ito? Isipin mo, ang bawat hapdi ay isang tanong, ang bawat pagkirot ay isang paalala. Paano kung ang Diyos mismo ang gumagamit ng sakit na ito para gabayan ka tungo sa kanyang kapangyarihan? Sa mga susunod na minuto, dadalhin kita sa isang paglalakbay sa salita ng Diyos, kung saan matutuklasan natin kung paano siya nagpapagaling, hindi lang ng pananakit sa leeg, kundi ng mga sugat sa puso't kaluluwa na maaaring hindi mo napapansin. Ang videong ito ay hindi basta pag-aaral. Ito'y isang sandali kung saan maaaring kinausap ka ng Diyos. Huwag mong palampasin ito, manood hanggang dulo dahil ang sagot na hinintay mo ay maaaring nasa huling bahagi. Bago natin simulan ang pag-aaral, gusto kong anyayahan kang magkomento ng isang maikling pangungusap na nagpapakita kung ano ang naramdaman mo sa pananakit ng iyong leeg, pisikal man o espiritual. Halimbawa, "Diyos, bakit nararamdaman ko ito?" o "Naghihintay ako ng iyong sagot." Ang simpleng pagbabahagi mo ay isang hakbang ng pananampalataya, isang paraan upang palakasin ang iyong puso at magbigay inspirasyon sa iba. Kaya, ngayon, palang i-pause mo saglit at isulat ito sa comments. Bukod dito, pakikalmahan, i-like ang video na ito. Sa simpleng pag-like, tinutulungan mo ang YouTube na ipakita ang mensaheng ito sa mas maraming tao na nangangailangan ng pagpapagaling at pag-asa. Ang bawat like ay isang hakbang tungo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Salamat sa iyo, espesyal ka sa komunidad natin at ang presensya mo rito ay nagdudulot ng pagbabago. Ang pag-like at pag-subscribe sa channel ay hindi lang suporta. Ito'y isang espiritual na kilos na nagsasabing, "Diyos, handa akong makinig sa iyo." Sa bawat video, mas lalalim ang iyong pananampalataya at mas maraming revelasyon ang matutuklasan mo. Maraming tao ang umaasa sa nilalamang tulad nito bilang espiritual na gabay, lalo na ang mga walang simbahan malapit sa kanila. Kaya naman, hikayatin kita ulit. Magkomento ng anumang nais mong ibahagi, isang kahilingan, isang karanasan o simpleng, "Diyos, naway marinig ko ang iyong tinig." Ang bawat salita mo ay mahalaga. At bago tayo magpatuloy, tandaan, ang halos huling bahagi ng video ay maaaring naglalaman ng susi upang ma-unlock ang isang pagpapala sa iyong buhay. Huwag kang bibitaw, manatili hanggang dulo. Ngayon, handa na tayong simulan ng pag-aaral. Sumama ka sa akin at tuklasin natin kung paano ka pinagagaling ng Diyos sa pananakit ng iyong leeg at higit pa rito sa mga hinintay mong himala sa iyong buhay. Ang puso ng pagsuko kay Moises.
Kailan mo huling naramdaman na ang pananakit sa iyong leeg ay higit pa sa pisikal na hapdi? Parang isang bigat na dala ng mga alalahanin, takot o mga pasanin na hindi mo maipaliwanag. Sa Exodo Part 10:12, nakita natin si Moises, isang lalaking hinirang ng Diyos, ngunit puno ng pag-aalinlangan. Sabi niya, "Panginoon, hindi ako magaling magsalita. Mabigat ang aking dila at hindi ko kayang gawin ang hiniling mo." Ang sagot ng Diyos ay simple ngunit makapangyarihan. Sino ang gumawa ng bibig ng tao? Hindi ba ako ang Diyos? Pumunta ka at ako ang magtuturo sa iyo kung ano ang sasabihin mo. Ano ang kinalaman nito sa pananakit ng iyong leeg? Ang sagot ay nasa puso ng pagsuko. Isipin mo si Moises. Siya'y hinintay ng Diyos na magdala ng kalayaan sa isang buong bayan, ngunit ang kanyang leeg sa isang espiritual na kahulugan ay nanigas sa pag-aalinlangan. Ang salitang nanigas ang leeg ay madalas gamitin sa Biblia upang ilarawan ang pagtutol, ang pagiging matigas ang ulo, ang pagtangging sumuko sa plano ng Diyos. Kapag masakit ang iyong leeg, parang sinasabi ng katawan mo, hindi ko na kayang magdala ng ganitong bigat. Pero paano kung ang bigat na iyan ay hindi lang pisikal, kundi isang espiritual na pasanin na dulot ng pagtutol sa tawag ng Diyos? Paano kung ang pananakit na nararamdaman mo ay isang paalala na oras na para isuko ang mga bagay na hinintay mo? O tulad ng ginawa ni Moises, ang leeg ay simbolo ng ating kakayahang magpasya kung saan natin titingnan, kung saan natin ibabaling ang ating atensyon. Kapag ito'y masakit, parang sinasabi ng Diyos, "Anak, ibaling mo sa akin ang iyong tingin, hayaan mo akong magdala ng iyong pasanin." Sa buhay ni Moises, ang pagsuko ay naging susi sa pagpapagaling ng kanyang espiritual na nanigas na leeg. Nang sinabi niyang oo sa Diyos kahit puno ng takot, nagsimula ang himala. Ang kanyang bibig na dating mabigat ay naging daluyan ng salita ng Diyos. Ang kanyang leeg na dating nanigas sa pag-aalinlangan ay naging malaya upang tumingala sa kanyang kaluwalhatian. Ngayon, isipin ang iyong buhay. Ano ang mga bagay na nagpapabigat sa iyong leeg? Mga alalahanin sa trabaho, mga hindi natutupad na pangarap, mga sugat mula sa nakaraan na hindi mo maalis sa isip? Ang bawat hapdi sa iyong leeg ay isang paanyaya mula sa Diyos na magpasya na isuko ang mga ito sa Kanya. Sa Mateo 11:28 sinabi ni Jesus, "Halikayo sa akin, kayong lahat na pagod at may mabigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Ang kapahingahan na ito ay hindi lang para sa iyong katawan, kundi para sa iyong kaluluwa. Kapag isinuko mo ang iyong mga pasanin, ang pananakit ay magsisimulang maglaho dahil ang Diyos ang magdadala ng bigat para sa iyo. Subukan natin ito ngayon. Isara mo ang iyong mga mata saglit at isipin ang pananakit sa iyong leeg. Isipin mo itong isang mabigat na bato na dala-dala mo. Ngayon, marahan mong ilagay ang batong iyan sa paanan ng Diyos. Sabihin sa Kanya, "Panginoon, hindi ko na kaya, ikaw na ang bahala." Ang simpleng kilos na ito ng pagsuko ay isang hakbang tungo sa pagpapagaling. Hindi ito nangyayari agad-agad, tulad ng hindi agad naging madali ang paglalakbay ni Moises. Pero ang bawat hakbang ng pagsuko ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Ang Diyos na nagturo kay Moises kung ano ang sasabihin ay siyang Diyos na magtuturo sa iyo kung paano huminga ng maluwag, kung paano maglakad ng walang hapdi. Ang pananakit ng leeg ay hindi lang pisikal na issue. Ito'y isang espiritual na laban. At ang unang hakbang sa labang ito ay ang pagsuko. Kapag isinuko mo ang iyong mga alalahanin, takot at pag-aalinlangan, binibigyan mo ng puwang ang Diyos na magtrabaho sa iyong buhay. Isipin mo ang isang leeg na dating nanigas, ngayon ay malayang gumagalaw, handang tumingala sa Diyos sa bawat sandali.
Iyan ang pagpapagaling na nais niyang ibigay sa iyo, hindi lang sa katawan, kundi sa puso't kaluluwa. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kita na maging miyembro ng channel. Sa ganito, matutulungan mo ang magdala ng pagkain sa mga taong nagugutom. Ang bawat subscription ay isang hakbang tungo sa pagpapakain ng mga hinintay ang tulong. At pakikalmahan, huwag laktawan ang mga ad kung hindi mo kayang maging miyembro ng aming channel. Bawat panonood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ngayon, gusto ko ring anyayahan kang magkomento ng isang bagay na nais mong isuko sa Diyos ngayon, isang pasanin, isang takot o isang alalahanin. Halimbawa, Diyos, isinusuko ko ang aking stress sa trabaho. Ang pagbabahagi mo ay isang deklarasyon ng pananampalataya, isang paraan upang palakasin ang iyong puso at magbigay inspirasyon sa iba. Pero teka, paano kung ang susunod na hakbang ng pagpapagaling ay nangangailangan ng isang bagay na mas malalim kaysa sa pagsuko? Paano kung ang Diyos ay naghihintay na buksan mo ang iyong puso sa isang bagay na matagal mo nang itinago? Sa susunod, titingnan natin ang isang revelasyon mula sa salita ng Diyos na magpapakita kung paano konektado ang pananakit ng iyong leeg sa mga hindi nasabing salita sa iyong puso. Huwag kang bibitaw, ang sagot na hinintay mo ay mas malapit na kaysa sa iniisip mo. Ang puso ng pagpapatawad sa kwento ni Jose. Naramdaman mo na ba na ang pananakit sa iyong leeg ay parang may humihila pabalik? Na para bang may hindi natapos na kwento sa iyong puso na nagpapabigat sa bawat galaw mo? Sa Genesis 50:15-21, nakita natin si Jose, isang lalaking dumanas ng matinding sakit, hindi lang pisikal kundi emosyonal at espiritual dahil sa pagtataksil ng kanyang mga kapatid. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang magpatawad. Nang mag-alala ang kanyang mga kapatid na baka maghiganti siya, sinabi ni Jose, "Huwag kayong matakot. Ako ba ang Diyos? Ang hinintay ninyong kasamaan laban sa akin ay ginawang kabutihan ng Diyos." Ano ang kinalaman nito sa pananakit ng iyong leeg? Ang sagot ay nasa kapangyarihan ng pagpapatawad. Isipin mo ang leeg bilang isang tulay sa pagitan ng iyong isip at ng iyong puso. Kapag puno ng hinintay na sakit, mga hinanakit, galit o sama ng loob, ang tulay na ito ay nagiging barado, nagiging sanhi ng tensyon at hapdi. Ang pananakit ng leeg ay maaring isang pisikal na pagpapakita ng mga emosyonal na sugat na hinintay mo ng matagal. Si Jose ay maaring nagdala ng bigat ng pagtataksil sa kanyang mga balikat at leeg kung pinili niyang hawakan ang galit. Ngunit sa halip, pinili niya ang pagpapatawad at sa paggawa nito, pinalaya niya ang kanyang sarili mula sa kadena ng kapaitan. Ang pagpapatawad ay hindi lamang nagpagaling sa kanyang relasyon sa kanyang mga kapatid, nagdala rin ito ng kalayaan sa kanyang kaluluwa. Ngayon, isipin ang iyong sariling buhay. Mayroon bang isang tao, isang kaibigan, isang miyembro ng pamilya o marahil kahit ikaw mismo na kailangan mong patawarin? Ang bawat hapdi sa iyong leeg ay maaring isang paalala ng isang sugat na hindi pa naghihilom. Ang salitang Hebreo para sa pagpapatawad, salah, ay nangangahulugang bitawan o iangat. Kapag nagpapatawad ka, inaangat mo ang bigat ng sakit mula sa iyong puso at inilalagay ito sa kamay ng Diyos. Isipin mo ang pananakit ng iyong leeg bilang isang pisikal na bigat ng hindi pagpapatawad. Sa bawat pagpili na magpatawad, parang inaalis mo ang isang bato mula sa isang mabigat na backpack na nagpapahintulot sa iyong leeg na gumalaw ng mas malaya. Paano ito nauugnay sa pagpapagaling ng Diyos? Sa Colosas 3:13 sinabi, "Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos." Ang pagpapatawad ay hindi lamang kilos ng kabutihan. Ito ay isang espiritual na transaksyon na nagpapalaya sa iyo mula sa bigat ng kasalanan at sakit. Kapag pinatawad mo ang iba,
Binibigyan mo ng puwang ang Diyos na pagalingin ang mga nakatagong sugat sa iyong puso. Mga sugat na maaring nagpapakita bilang pananakit sa iyong leeg. Ang Diyos ay hindi lamang nagpapagaling ng iyong katawan. Siya ay nagpapagaling ng iyong buong pagkatao. Ang kwento ni Jose ay nagpapakita na ang pagpapatawad ay isang pintuan patungo sa himala, isang susi na nagbubukas ng pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Subukan natin ito ngayon. Isipin ang isang tao na nagdulot sa iyo ng sakit. Huwag pangalanan, ngunit isipin ang kanilang mukha. Ngayon, sa katahimikan ng iyong puso, sabihin, Diyos, pinapatawad ko sila. Bitawan ko ang sakit na ito sa iyo. Huwag mag-alala kung mahirap ito sa una. Ang pagpapatawad ay isang proseso tulad ng pagpapagaling ng isang sugat. Ngunit sa bawat hakbang ng pagpapatawad, ang bigat sa iyong leeg ay magsisimulang maglaho. Isipin ang isang leeg na dating tensyonado. Ngayon ay malayang gumagalaw, handang tumingala sa Diyos nang walang hapdi. Iyan ang pagpapagaling na nais ng Diyos para sa iyo. Hindi lamang sa iyong katawan, kundi sa iyong espiritu. Ang pananakit ng iyong leeg ay maaaring isang tanda na oras na upang bitawan ang mga hinanakit na hinintay mo. Tulad ng ginawa ni Jose, piliin ang pagpapatawad at panoorin kung paano gumagawa ang Diyos ng mga kababalaghan sa iyong buhay. Ang pagpapatawad ay hindi lamang nagpapalaya sa iba, ito ay nagpapalaya sa iyo. At kapag malaya ka, ang iyong leeg at ang iyong puso ay makakahanap ng tunay na kapahingahan. Bago tayo magpatuloy, gusto kong anyayahan kang magkomento ng isang maikling pangungusap tungkol sa isang bagay o isang tao na nais mong patawarin. Halimbawa, Diyos, nais kong bitawan ang sakit mula sa nakaraan. Ang pagbabahagi mo ay isang hakbang ng pananampalataya, isang paraan upang palakasin ang iyong puso at magbigay inspirasyon sa iba. Kaya i-post mo saglit at isulat ito sa comments. Pero teka, paano kung ang susunod na hakbang ng pagpapagaling ay nangangailangan ng isang bagay na mas aktibo kaysa sa pagpapatawad? Paano kung ang Diyos ay tumatawag sa iyo na gawin ang isang bagay na matagal mo nang iniiwasan? Sa susunod, titingnan natin ang isang banal na paanyaya na magpapakita kung paano konektado ang pananakit ng iyong leeg sa isang simpleng kilos ng pagsunod. Huwag kang bibitaw, ang sagot na hinintay mo ay naghihintay na matuklasan. Ang pagsunod sa tawag ni Isaias, naramdaman mo na ba na ang pananakit sa iyong leeg ay parang isang paalala na may isang bagay sa iyong buhay na kailangan mong harapin, ngunit patuloy mong iniiwasan? Sa Isaiah 6:8, nakita natin ang isang makapangyarihang sandali kung saan tinanong ng Diyos, sino ang aking isusugo, sino ang pupunta para sa amin? At sumagot si Isaias, narito po ako, isugo mo ako. Ang sagot na ito ay hindi lamang isang deklarasyon ng pagsunod. Ito ay isang kilos ng ganap na pagtitiwala na nagbago sa kanyang buhay. Ano ang kinalaman nito sa pananakit ng iyong leeg? Ang sagot ay nasa kapangyarihan ng pagsunod sa tawag ng Diyos. Isipin ang iyong leeg bilang isang bisagra na nagbibigay daan sa iyo na tumingin sa direksyon na hinintay ng Diyos. Kapag ito'y masakit, maaaring ito ay isang sinyales na ikaw ay tumitingin sa maling direksyon, marahil ay sa mga alalahanin, distraksyon o takot sa halip na sa plano ng Diyos para sa iyo. Si Isaias ay maaaring nag-atubili tulad ng marami sa atin nang marinig ang tawag ng Diyos. Ang kanyang mundo ay puno ng kaguluhan at ang pagsunod sa Diyos ay nangangahulugan ng pagharap sa mga hamon na maaaring nakakatakot. Ngunit ang kanyang narito po ako ay isang sandali ng pagpapalaya. Sa pagsunod, natagpuan niya ang layunin at ang kanyang puso ay naging malaya mula sa bigat ng pag-aalinlangan. Ngayon, isipin ng iyong sariling buhay. May isang bagay ba na hinintay ka ng gawin? Marahil isang simpleng kilos tulad ng pagtawag sa isang kaibigan na kailangan ng suporta.
pagbabahagi ng iyong pananampalataya o pagsisimula ng isang bagong landas na inilagay ng Diyos sa iyong puso. Ang pananakit ng iyong leeg ay maaaring isang paalala na ang pag-iwas sa tawag ng Diyos ay nagdudulot ng tensyon, hindi lamang sa iyong katawan, kundi sa iyong espiritu. Ang salitang Hebreo para sa isugo, shalach, ay nangangahulugang ipadala ng may layunin. Kapag sumunod ka sa tawag ng Diyos, ikaw ay ipinapadala ng may banal na layunin at ang layuning ito ay nagdudulot ng pagpapagaling. Paano ito konektado sa pagpapagaling ng Diyos? Sa Juan 7:38, sinabi ni Jesus, "Ang sinumang maniwala sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay." Ang pagsunod sa Diyos ay parang pagbubukas ng isang bukal sa iyong puso na nagpapahintulot sa kanyang kapangyarihan na dumaloy at pagalingin ng mga lugar na tensyonado at masakit. Ang pananakit ng iyong leeg ay maaaring isang senyales na oras na upang sabihing, "Narito po ako, Diyos." Isipin si Isaias na ang pagsunod ay hindi lamang nagbago sa kanyang buhay, kundi nagdala rin ng pag-asa sa isang bayan. Ang iyong pagsunod ay maaaring magdala ng parehong pagpapala sa iyo at sa mga hinintay mo. Subukan natin ito ngayon. Maglaan ka ng isang sandali at tanungin ng Diyos, "Panginoon, ano ang hinintay mong gawin ko?" Maaaring ito ay isang maliit na bagay tulad ng pagpapakita ng kabutihan o isang malaking desisyon tulad ng pagsunod sa isang bagong direksyon. Ngayon sa katahimikan ng iyong puso, sabihin, "Narito po ako, Diyos. Isugo mo ako." Ang simpleng kilos na ito ng pagsunod ay isang hakbang tungo sa pagpapagaling. Isipin ang iyong leeg na dating tensyonado mula sa pag-iwas, ngayon ay malayang gumagalaw habang sumusunod ka sa plano ng Diyos. Ang bawat hakbang ng pagsunod ay isang hakbang patungo sa kalayaan, kung saan ang hapdi ay nagiging kapayapaan. Ang pananakit ng iyong leeg ay hindi lamang isang pisikal na isyu. Ito ay isang espiritual na paanyaya. Ang Diyos ay tumatawag sa iyo na tumingin sa Kanya, na sumunod sa Kanyang plano, at sa paggawa nito, matatagpuan mo ang pagpapagaling na hinintay mo nito. Tulad ng ginawa ni Isaias, sabihin ang iyong, "Narito po ako," at panoorin kung paano binabago ng Diyos ang iyong sakit sa isang kwento ng himala. Ang pagsunod ay hindi lamang nagpapalaya sa iba, ito ay nagpapalaya sa iyo, nagbibigay daan sa iyong leeg at sa iyong buhay na gumalaw ng walang hadlang. Bago tayo magpatuloy, gusto kong anyayahan kang magkomento ng isang maikling pangungusap tungkol sa isang bagay na sa tingin mo ay tinutukoy ka ng Diyos na gawin. Halimbawa, "Diyos, handa akong sumunod sa iyong tawag na magbigay ng suporta." Ang pagbabahagi mo ay isang deklarasyon ng pananampalataya, isang paraan upang palakasin ang iyong puso at magbigay inspirasyon sa iba. Kaya, i-post mo saglit at isulat ito sa comments. Pero teka, paano kung ang susunod na hakbang ng pagpapagaling ay nangangailangan ng isang bagay na mas malalim kaysa sa pagsunod? Paano kung ang Diyos ay naghihintay na buksan mo ang isang nakatagong bahagi ng iyong puso? Sa susunod, titingnan natin ang isang banal na lihim na magpapakita kung paano konektado ang pananakit ng iyong leeg sa isang bagay na matagal mo nang itinago. Huwag kang bibitaw. Ang sagot na hinintay mo ay mas malapit na kaysa sa iniisip mo. Ang puso ng pagsamba kay David. Naramdaman mo na ba na ang pananakit sa iyong leeg ay parang isang hadlang na pumipigil sa iyo na tunay na tumingala at purihin ng Diyos? Sa awit 34, 1-3, ipinahayag ni David, "Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Ang kanyang papuri ay laging nasa aking labi. Ang aking kaluluwa ay magmamalaki sa Panginoon. Maririnig ito ng mga hinintay at magagalak." Si David, kahit sa gitna ng mga pagsubok,
mula sa pagtakas kay Saul hanggang sa pagharap sa kanyang sariling mga pagkukulang, ay natutong magsamba. Ano ang kinalaman nito sa pananakit ng iyong leeg? Ang sagot ay nasa kapangyarihan ng pagsamba na nagpapalaya sa iyo mula sa bigat ng iyong mga pasanin. Isipin ang iyong leeg bilang isang instrumento ng pagsamba. Kapag ito'y malaya at walang tensyon, madali kang makakatingala sa Diyos, makakakanta ng kanyang papuri at makakaramdam ng kanyang presensya. Ngunit kapag masakit ang iyong leeg, parang may pumipigil sa iyo na ganap na iangat ang iyong puso sa kanya. Si David ay dumanas ng maraming sakit, pisikal man o emosyonal, ngunit natuklasan niya na ang pagsamba ay isang banal na gamot. Sa Awit 30, isinulat niya ang mga salitang ito habang nagtatago sa isang yungib, hinintay ng mga kaaway. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, pinili niyang purihin ang Diyos, at sa pagsambang iyon, natagpuan niya ang lakas at kapayapaan. Ang pagsamba ay hindi lamang nagpapalakas ng pananampalataya. Ito ay nagpapagaling sa katawan at kaluluwa. Ngayon, isipin ang iyong sariling buhay. Kailan mo huling iniangat ang iyong mga kamay o tinig sa Diyos? Hindi dahil maayos ang lahat, kundi dahil naniniwala kang siya ay mabuti kahit sa gitna ng sakit. Ang pananakit ng iyong leeg ay maaaring isang paalala na oras na upang magsamba, upang iangat ang iyong puso sa kabila ng hapdi. Ang salitang Hebreo para sa pupurihin, halal, ay nangangahulugang magsaya ng may kagalakan o lumiwanag. Kapag sumamba ka, parang nagliliwanag ang iyong kaluluwa, at ang liwanag na iyon ay nagpapawi ng kadiliman ng sakit at tensyon. Isipin ang pagsamba bilang isang marahang masahe mula sa Diyos na nagpapaluwag sa mga tensyonadong kalamnan ng iyong leeg at nagbibigay daan sa kanyang kapayapaan na dumaloy. Paano ito konektado sa pagpapagaling ng Diyos? Sa Filipos 4:4 sinabi, "Magalak kayo sa Panginoon palagi." Ulitin ko, magalak kayo. Ang pagsamba ay hindi lamang isang tugon sa pagpapagaling. Ito ay isang daan patungo sa pagpapagaling. Kapag pinuri mo ang Diyos, inilalagay mo ang iyong sarili sa kanyang presensya, at sa presensyang iyon, walang sakit o pasanin ang makakapigil sa kanyang kapangyarihan. Ang kwento ni David ay nagpapakita na ang pagsamba ay isang sandata laban sa mga pagsubok, isang paraan upang bitawan ang mga bigat na nagdudulot ng tensyon. Isipin ang isang sandali kung saan si David sa gitna ng yungib ay kumanta ng papuri. Ang kanyang leeg na maaaring tensyonado mula sa stress ay naging malaya habang iniangat niya ang kanyang tinig sa Diyos. Subukan natin ito ngayon. Maglaan ka ng isang sandali at pumikit. Huminga ng malalim at sabihin, "Panginoon, pupurihin kita kahit masakit ang aking leeg." Kung kaya mo, marahan mong iangat ang iyong mga kamay o sabihin ang isang simpleng papuri tulad ng, "Diyos, ikaw ay mabuti." Huwag mag-alala kung mahirap ito sa una. Ang pagsamba ay isang desisyon, tulad ng pagpapagaling ay isang proseso. Ngunit sa bawat sandali ng pagsamba, ang bigat sa iyong leeg ay magsisimulang maglaho. Isipin ang iyong leeg na dating nahihirapan sa bawat galaw, ngayon ay malayang tumitingala sa Diyos, puno ng kagalakan. Iyan ang pagpapagaling na nais ng Diyos para sa iyo, hindi lamang sa iyong katawan, kundi sa iyong espiritu. Ang pananakit ng iyong leeg ay maaaring isang paanyaya na magsamba, na iangat ang iyong puso sa kabila ng hapdi. Tulad ng ginawa ni David, piliin ang pagsamba at panoorin kung paano binabago ng Diyos ang iyong sakit sa isang awitin ng pag-asa. Ang pagsamba ay hindi lamang nagdudulot ng kagalakan. Ito ay nagpapalaya sa iyo, nagbibigay daan sa iyong leeg at sa iyong buhay na gumalaw ng walang hadlang. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kita na maging miyembro ng channel.
Sa ganito, matutulungan mo ang magdala ng damit sa mga nangangailangan nito. Ang bawat subscription ay isang hakbang tungo sa pagbibigay ng init at dignidad sa mga hinintay ang tulong. At pakikalmahan, huwag laktawan ang mga ad kung hindi mo kayang maging miyembro ng aming channel. Bawat panonood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ngayon, gusto ko ring anyayahan kang magkomento ng isang maikling papuri sa Diyos, kahit isang salita lamang tulad ng salamat o mabuti ka. Ang pagbabahagi mo ay isang deklarasyon ng pananampalataya, isang paraan upang palakasin ang iyong puso at magbigay inspirasyon sa iba. Kaya i-pause mo saglit at isulat ito sa comments. Pero teka, paano kung ang susunod na hakbang ng pagpapagaling ay nangangailangan ng isang bagay na mas tahimik kaysa sa pagsamba? Paano kung ang Diyos ay tumatawag sa iyo na makinig sa isang bagay na matagal mo nang hindi pinapansin? Sa susunod, titingnan natin ang isang banal na sandali na magpapakita kung paano konektado ang pananakit ng iyong leeg sa katahimikan ng iyong kaluluwa. Huwag kang bibitaw. Ang sagot na hinintay mo ay naghihintay na marinig. Ang katahimikan ng puso kay Elijah. Naramdaman mo na ba na ang pananakit sa iyong leeg ay parang isang tahimik na sigaw mula sa loob na humihiling sa iyo na huminto at makinig sa isang bagay na matagal mo nang hindi pinapansin? Sa 1 Hari 19:11-13, nakita natin si Elijah, isang propetang pagod at nasa bingit ng pag-asa na nagtago sa isang yungib habang hinintay ng Diyos. Sinabi ng Diyos, "Lumabas ka at tumayo sa bundok sa harap ko." Dumaan ang isang malakas na hangin, isang lindol at isang apoy, ngunit hindi doon naroon ang Diyos. Pagkatapos dumating ang isang mahinang bulong at doon nagsalita ang Diyos kay Elijah. Ano ang kinalaman nito sa pananakit ng iyong leeg? Ang sagot ay nasa katahimikan ng iyong puso kung saan naririnig ang tinig ng Diyos. Isipin ang iyong leeg bilang isang sentinel na nagbabantay sa iyong katawan, na laging alerto sa mga bigat ng mundo, stress, pagod o kaguluhan. Kapag ito'y masakit, maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay masyadong abala sa ingay ng buhay na hindi mo naririnig ang mahinang bulong ng Diyos. Si Elijah ay napaliligiran ng kaguluhan mula sa mga banta ni Jezebel hanggang sa kanyang sariling laban sa pagkapagod. Ngunit sa katahimikan, natagpuan niya ang Diyos. Ang mahinang bulong na iyon ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng direksyon. Ito ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan na parang isang balsamo na nagpapagaan sa tensyon ng kanyang kaluluwa. Ang katahimikan ay hindi lamang isang sandali ng pahinga. Ito ay isang sagradong espasyo kung saan nagpapagaling ang Diyos. Ngayon, isipin ang iyong sariling buhay. Kailan mo huling naglaan ng oras upang tahimikan at makinig sa Diyos? Ang pananakit ng iyong leeg ay maaaring isang paanyaya na huminto, na bitawan ang ingay ng mga alalahanin at hanapin ang mahinang bulong ng Diyos. Ang salitang Hebreo para sa bulong sa kontekstong ito, demama, ay nangangahulugang isang tahimik na tunog o katahimikan na may layunin. Kapag naglaan ka ng oras para sa katahimikan, binibigyan mo ng puwang ang Diyos na magsalita at ang kanyang salita ay nagdudulot ng pagpapagaling. Isipin ang katahimikan bilang isang malumanay na haplos mula sa Diyos na nagpapakalma sa mga tensyonadong nerbiyos ng iyong leeg at nagbibigay daan sa kanyang kapayapaan na manumbalik. Paano ito konektado sa pagpapagaling ng Diyos? Sa awit 46:10, sinabi, "Tumahimik kayo at kilalanin na ako ang Diyos." Ang katahimikan ay hindi lamang isang kawalan ng ingay. Ito ay isang aktibong pakikinig sa Diyos, isang sandali kung saan siya'y nagpapagaling sa mga nakatagong sugat ng iyong puso. Ang pananakit ng iyong leeg ay maaaring isang senyales na oras na upang maghanap ng katahimikan.
upang marinig ang Diyos sa gitna ng kaguluhan. Isipin si Elijah na ang puso ay dating nabibigatan ng takot at pagod, ngunit sa mahinang bulong ng Diyos, natagpuan niya ang lakas na magpatuloy. Ang iyong katahimikan ay maaaring magdala ng parehong pagpapala, hindi lamang sa iyo, kundi sa mga hinintay ng iyong presensya. Subukan natin ito ngayon. Maghanap ka ng isang tahimik na sandali, kahit ilang segundo lamang. Pumikit, huminga ng malalim at sabihin, Panginoon, nais kong marinig ang iyong bulong. Hayaang mawala ang ingay ng mundo at makinig. Maaaring hindi mo agad marinig ang isang tinig, ngunit ang katahimikan mismo ay isang hakbang tungo sa pagpapagaling. Isipin ang iyong leeg na dating tensyonado mula sa kaguluhan ng buhay, ngayon ay nagpapahinga sa presensya ng Diyos. Ang bawat sandali ng katahimikan ay isang hakbang patungo sa kalayaan, kung saan ang hapdi ay nagiging kapayapaan. Ang pananakit ng iyong leeg ay maaaring isang paanyaya na maghanap ng katahimikan, na makinig sa mahinang bulong ng Diyos. Tulad ng ginawa ni Elijah, piliin ang katahimikan at panoorin kung paano binabago ng Diyos ang iyong sakit sa isang sandali ng banal na pagpapahinga. Ang katahimikan ay hindi lamang nagdudulot ng kapayapaan, ito ay nagpapalaya sa iyo, nagbibigay daan sa iyong leeg at sa iyong kaluluwa na makahanap ng tunay na kapahingahan. Bago tayo magpatuloy, gusto kong anyayahan kang magkomento ng isang maikling pangungusap tungkol sa isang bagay na nais mong marinig mula sa Diyos sa katahimikan. Halimbawa, Diyos, nais kong marinig ang iyong gabay. Ang pagbabahagi mo ay isang deklarasyon ng pananampalataya, isang paraan upang palakasin ang iyong puso at magbigay inspirasyon sa iba. Kaya i-pause mo saglit at isulat ito sa comments. Pero teka, paano kung ang susunod na hakbang ng pagpapagaling ay nangangailangan ng isang bagay na mas matapang kaysa sa katahimikan? Paano kung ang Diyos ay tumatawag sa iyo na magtiwala sa isang bagay na hindi mo nakikita? Sa susunod, titingnan natin ang isang banal na sandali na magpapakita kung paano konektado ang pananakit ng iyong leeg sa isang hakbang ng pananampalataya. Huwag kang bibitaw, ang sagot na hinintay mo ay mas malapit na kaysa sa iniisip mo. Ang pananampalataya ni Abraham. Naramdaman mo na ba na ang pananakit sa iyong leeg ay parang isang paalala na may isang bagay sa iyong buhay na kailangan mong bitawan at ipagkatiwala sa Diyos, ngunit natatakot kang gawin ito? Sa Genesis 22:1-14, nakita natin si Abraham na hinintay ng Diyos na ialay ang kanyang anak na si Isaac bilang handog. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan at sakit sa puso, sumunod si Abraham, at sa huling sandali, naglaan ang Diyos ng isang tupa bilang kapalit. Tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na Yahweh Yireh, na nangangahulugang ang Diyos ang maglalaan. Ano ang kinalaman nito sa pananakit ng iyong leeg? Ang sagot ay nasa kapangyarihan ng pananampalataya na magtiwala sa Diyos kahit ang hinintay ay hindi pa nakikita. Isipin ang iyong leeg bilang isang tulay na nagdudulot ng balanse sa pagitan ng iyong mga iniisip at ng iyong mga aksyon. Kapag ito'y masakit, maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay nahihirapan sa pag-aalinlangan o takot, na pumipigil sa iyo na ganap na magtiwala sa plano ng Diyos. Si Abraham ay naharap sa isang pagsubok na maaaring nagdulot ng matinding tensyon, hindi lamang sa kanyang isip kundi sa kanyang buong katawan. Ang pag-akyat sa bundok ng Moriah, dala ang bigat ng kanyang desisyon, ay maaaring nagdulot ng hapdi sa kanyang leeg sa isang espiritual at pisikal na kahulugan. Ngunit ang kanyang pananampalataya ang nagbigay sa kanya ng lakas na magpatuloy, at sa kanyang pagtitiwala, naglaan ng Diyos ng sagot.
Ang pananampalataya ay hindi lamang nagbabago ng mga sitwasyon, ito ay nagpapagaling sa mga bigat na hinintay natin. Ngayon, isipin ang iyong sariling buhay. May isang bagay ba na hinintay mo na natatakot kang ipagkatiwala sa Diyos? Marahil isang problema sa kalusugan, isang relasyon o isang pangarap na parang imposible. Ang pananakit ng iyong leeg ay maaaring isang paalala na oras na upang magtiwala, upang sabihing, Diyos, ikaw ang maglalaan. Ang salitang Hebreo para sa maglalaan, yireh, ay nagmula sa ugat na nangangahulugang makakita o maglaan. Kapag nagtiwala ka sa Diyos, pinapayagan mo siya na makakita ng solusyon na hindi mo pa nakikita. At ang pagtitiwalang ito ay nagpapagaan sa tensyon ng iyong leeg. Isipin ang pananampalataya bilang isang marahang pagpapakawala ng mga hinintay na bigat na nagbibigay daan sa Diyos na dalhin ang sagot sa tamang oras. Paano ito konektado sa pagpapagaling ng Diyos? Sa Hebreos 11:1 sinabi, ang pananampalataya ay ang katiyakan ng mga hinintay natin, ang katibayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang paniniwala. Ito ay isang aktibong pagtitiwala na nagbibigay daan sa Diyos na gumawa ng mga himala. Ang pananakit ng iyong leeg ay maaring isang senyales na oras na upang bitawan ang pag-aalinlangan at magtiwala sa Diyos tulad ng ginawa ni Abraham. Isipin ng sandali nang nakita ni Abraham ang tupa sa palumpong. Ang kanyang puso na dating nabibigatan ay naging malaya sa kagalakan. Ang iyong pananampalataya ay maaaring magdala ng parehong kalayaan, nagpapagaling hindi lamang sa iyong leeg, kundi sa iyong buong pagkatao. Subukan natin ito ngayon. Maglaan ka ng isang sandali at isipin ang isang bagay na nagdudulot ng takot o pag-aalinlangan sa iyo. Ngayon, sa katahimikan ng iyong puso, sabihin, Diyos, nagtitiwala ako sa iyo, ikaw ang maglalaan. Huwag mag-alala kung mahirap ito sa una. Ang pananampalataya ay isang paglalakbay, tulad ng pagpapagaling ay isang proseso. Ngunit sa bawat hakbang ng pagtitiwala, ang bigat sa iyong leeg ay magsisimulang maglaho. Isipin ang iyong leeg na dating tensyonado mula sa pag-aalala. Ngayon ay malayang gumagalaw habang inilalagay mo ang iyong tiwala sa Diyos. Ang bawat hakbang ng pananampalataya ay isang hakbang patungo sa kalayaan, kung saan ang hapdi ay nagiging kapayapaan. Ang pananakit ng iyong leeg ay maaaring isang paanyaya na magtiwala, na ipagkatiwala ang iyong mga hinintay sa Diyos. Tulad ng ginawa ni Abraham, piliin ang pananampalataya at panoorin kung paano binabago ng Diyos ang iyong sakit sa isang kwento ng probisyon. Ang pananampalataya ay hindi lamang nagdudulot ng pag-asa. Ito ay nagpapalaya sa iyo, nagbibigay daan sa iyong leeg at sa iyong buhay na makahanap ng tunay na kapahingahan. Bago tayo magpatuloy, gusto kong anyayaapan kang magkomento ng isang maikling pangungusap tungkol sa isang bagay na nais mong ipagkatiwala sa Diyos. Halimbawa, Diyos, nagtitiwala ako sa iyo para sa aking kalusugan. Ang pagbabahagi mo ay isang deklarasyon ng pananampalataya, isang paraan upang palakasin ang iyong puso at magbigay inspirasyon sa iba. Kaya, i-pause mo saglit at isulat ito sa comments. Pero teka, paano kung ang susunod na hakbang ng pagpapagaling ay nangangailangan ng isang bagay na mas malalim kaysa sa pananampalataya? Paano kung ang Diyos ay tumatawag sa iyo na tanggapin ang isang bagay na matagal mo nang tinatanggihan? Sa susunod, titingnan natin ang isang banal na sandali na magpapakita kung paano konektado ang pananakit ng iyong leeg sa pagtanggap ng kanyang plano. Huwag kang bibitaw, ang sagot na hinintay mo ay naghihintay na matanggap. Ang pagtanggap sa plano ng Diyos kay Job,
Naramdaman mo na ba na ang pananakit sa iyong leeg ay parang isang paalala na may isang bagay sa iyong buhay na hinintay mo ng labanan ngunit kailangan mo nang tanggapin? Sa Job 42:1-6, nakita natin si Job, isang lalaking dumanas ng hindi maisip na pagdurusa na sa wakas ay nagsalita pagkatapos ng mahabang katahimikan. Sabi niya, "Alam ko na kaya mong gawin ang lahat at walang plano mo ang maaaring mapigilan. Ngayon, nakita ko ang iyo at nagsisisi ako sa alabok at abo." Ang pagtanggap ni Job sa plano ng Diyos, kahit hindi niya ito lubos na naunawaan, ay nagdala ng pagpapagaling at pagpapanumbalik. Ano ang kinalaman nito sa pananakit ng iyong leeg? Ang sagot ay nasa kapangyarihan ng pagtanggap sa kalooban ng Diyos kahit ito ay misteryoso. Isipin ang iyong leeg bilang isang tanda ng iyong kakayahang yumuko, hindi sa kahihiyan, kundi sa pagsunod at pagtanggap sa plano ng Diyos. Kapag ito'y masakit, maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay lumalaban sa isang bahagi ng iyong buhay na nais ng Diyos na tanggapin mo. Marahil isang pagsubok, isang pagbabago o isang sakit na hindi mo maipaliwanag. Si Job ay nawalan ng lahat, ang kanyang pamilya, kayamanan at kalusugan. Ngunit ang kanyang pinakadakilang laban ay ang panloob na pakikibaka upang tanggapin ang plano ng Diyos. Ang kanyang katawan na puno ng mga sugat at hapdi ay maaaring nagdala ng tensyon sa kanyang leeg habang siya ay nagpupumilit na maunawaan kung bakit. Ngunit nang yumuko siya sa harap ng Diyos, natagpuan niya ang kapayapaan na higit sa kanyang pag-unawa at ang kanyang pagpapagaling ay nagsimula. Ngayon, isipin ang iyong sariling buhay. May isang bagay ba na hinintay mo ng labanan, marahil isang sitwasyon sa trabaho, isang relasyon, o kahit ang pananakit ng iyong leeg mismo na kailangan mo nang tanggapin bilang bahagi ng plano ng Diyos. Ang pananakit ng iyong leeg ay maaaring isang paalala na oras na upang sabihing, "Diyos, tinatanggap ko ang iyong kalooban." Ang salitang Hebreo para sa nagsisisi sa konteksto ni Job, na tiyam, ay nagdadala ng kahulugan ng magbago ng isip o yumuko sa pagsisisi. Kapag tinanggap mo ang plano ng Diyos, binabago mo ang iyong pananaw at ang pagbabagong ito ay nagpapagaan sa tensyon ng iyong leeg. Isipin ang pagtanggap bilang isang marahang pagyuko ng iyong puso na nagbibigay daan sa Diyos na ituwid ang mga bagay na baluktot sa iyong buhay. Paano ito konektado sa pagpapagaling ng Diyos? Sa Roma 8:28, sinabi, "Alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa Kanya." Ang pagtanggap sa plano ng Diyos ay hindi nangangahulugan ng pagsuko sa sakit. Ito ay nangangahulugan ng pagtitiwala na ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena kahit hindi mo nakikita ang buong larawan. Ang pananakit ng iyong leeg ay maaaring isang senyales na oras na upang yumuko sa kanyang kalooban tulad ng ginawa ni Job. Isipin ang sandali nang nakita ni Job ang Diyos sa isang bagong liwanag, ang kanyang puso na dating puno ng katanungan ay naging malaya sa kapayapaan. Ang iyong pagtanggap ay maaaring magdala ng parehong kalayaan, nagpapagaling hindi lamang sa iyong leeg, kundi sa iyong buong pagkatao. Subukan natin ito ngayon. Maglaan ka ng isang sandali at isipin ang isang bagay na hinintay mo ng labanan, isang sitwasyon, isang pagsubok, o kahit ang hapdi ng iyong leeg. Ngayon, sa katahimikan ng iyong puso sabihin, "Diyos, tinatanggap ko ang iyong plano para sa akin." Huwag mag-alala kung mahirap ito sa una. Ang pagtanggap ay isang proseso tulad ng pagpapagaling. Ngunit sa bawat hakbang ng pagyuko, ang bigat sa iyong leeg ay magsisimulang maglaho. Isipin ang iyong leeg na dating nanigas mula sa pakikibaka, ngayon ay malayang gumagalaw habang inilalagay mo ang iyong buhay sa kamay ng Diyos. Ang bawat hakbang ng pagtanggap ay isang hakbang patungo sa kalayaan kung saan ang hapdi ay nagiging kapayapaan.
Ang pananakit ng iyong leeg ay maaaring isang paanyaya na tanggapin ang plano ng Diyos kahit ito ay hindi mo lubos na nauunawaan. Tulad ng ginawa ni Job, piliin ang pagtanggap at panoorin kung paano binabago ng Diyos ang iyong sakit sa isang kwento ng pagpapanumbalik. Ang pagtanggap ay hindi lamang nagdudulot ng kapayapaan. Ito ay nagpapalaya sa iyo, nagbibigay daan sa iyong leeg at sa iyong buhay na makahanap ng tunay na kapahingahan. Bago tayo magpatuloy, gusto kong anyayahan kang magkomento ng isang maikling pangungusap tungkol sa isang bagay na nais mong tanggapin bilang bahagi ng plano ng Diyos. Halimbawa, Diyos, tinatanggap ko ang pagsubok na ito bilang iyong kalooban. Ang pagbabahagi mo ay isang deklarasyon ng pananampalataya, isang paraan upang palakasin ng iyong puso at magbigay inspirasyon sa iba. Kaya, i-post mo saglit at isulat ito sa comments. Pero teka, paano kung ang susunod na hakbang ng pagpapagaling ay nangangailangan ng isang bagay na mas aktibo kaysa sa pagtanggap? Paano kung ang Diyos ay tumatawag sa iyo na gawin ang isang bagay na magbabago sa iyong buhay? Sa susunod, titingnan natin ang isang banal na paanyaya na magpapakita kung paano konektado ang pananakit ng iyong leeg sa isang kilos ng pag-ibig. Huwag kang bibitaw. Ang sagot na hinintay mo ay naghihintay na maisagawa. Ang pag-ibig sa kapwa kay Ruth. Naramdaman mo na ba na ang pananakit sa iyong leeg ay parang isang bigat na dulot ng pagiging masyadong nakatuon sa sarili mong mga problema na nakalimutan mo ang mga hinintay sa paligid mo? Sa Ruth 1:16-17, nakita natin si Ruth, isang babaeng nagpasya na manatili kay Naomi, ang kanyang biyenan, sa kabila ng kanyang sariling kawalan ng katiyakan. Sabi niya, kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Ang iyong Diyos ang magiging Diyos ko. Ang desisyon ni Ruth na magpakita ng pag-ibig at katapatan ay hindi lamang nagbago sa buhay ni Naomi. Ito rin ay nagdala ng pagpapala sa kanyang sariling buhay. Ano ang kinalaman nito sa pananakit ng iyong leeg? Ang sagot ay nasa kapangyarihan ng pag-ibig sa kapwa na nagpapalaya sa iyo mula sa bigat ng sariling mga pasanin. Isipin ang iyong leeg bilang isang daluyan ng koneksyon, hindi lamang sa pagitan ng iyong isip at puso, kundi sa pagitan mo at ng mga hinintay mo. Kapag ito'y masakit, maaring ito ay isang senyales na ikaw ay masyadong nakatuon sa iyong sariling mga hapdi, na nakalimutan mo ang kagalakan ng pagbibigay ng pag-ibig. Si Ruth ay maaring pinili ang mas madaling landas, ang bumalik sa kanyang sariling bayan at magsimula ng bagong buhay. Ngunit ang kanyang pag-ibig kay Naomi na ipinakita sa pamamagitan ng katapatan at sakripisyo ay nagbigay sa kanya ng layunin at kalayaan. Ang kanyang leeg na maaaring tensyonado mula sa mga alalahanin ng hinintay ay naging malaya habang inialay niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa iba. Ang pag-ibig sa kapwa ay hindi lamang nagpapagaling sa iba. Ito ay nagpapagaling rin sa iyo. Ngayon, isipin ang iyong sariling buhay. Kailan mo huling nagpakita ng pag-ibig sa isang tao? Marahil sa pamamagitan ng isang simpleng ngiti, isang tawag sa isang kaibigan, o isang tulong sa isang estranghero. Ang pananakit ng iyong leeg ay maaaring isang paalala na oras na upang ilipat ang iyong focus mula sa iyong sariling mga problema patungo sa mga hinintay ng Diyos na paglingkuran mo. Ang salitang Hebreo para sa katapatan sa konteksto ni Ruth, chesed, ay nangangahulugang matapat na pag-ibig o kabutihan na lampas sa inaasahan. Kapag nagbigay ka ng pag-ibig, parang nagbibigay ka ng isang regalong nagpapagaan sa tensyon ng iyong leeg dahil ang pag-ibig ay nagdadala ng kagalakan na nagpapagaling. Isipin ang pag-ibig bilang isang mainit na haplos mula sa Diyos na nagpapaluwag sa mga kalamnan ng iyong leeg at nagbibigay daan sa kanyang pagpapala na dumaloy.
Paano ito konektado sa pagpapagaling ng Diyos? Sa 1 Juan 4:12, sinabi, "Kung nagmamahalan, tayo nananahan ng Diyos sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin." Ang pag-ibig sa kapwa ay isang daluyan ng presensya ng Diyos at ang presensyang iyon ay nagdudulot ng pagpapagaling. Ang pananakit ng iyong leeg ay maaaring isang senyales na oras na upang magbigay ng pag-ibig tulad ng ginawa ni Ruth. Isipin ang sandali ng pinili ni Ruth na manatili kay Naomi. Ang kanyang puso na dating puno ng kawalan ng katiyakan ay naging buo sa layunin. Ang iyong pag-ibig ay maaaring magdala ng parehong pagpapagaling, hindi lamang sa iba, kundi sa iyong sariling katawan at kaluluwa. Subukan natin ito ngayon. Maglaan ka ng isang sandali at isipin ang isang tao sa iyong buhay na maaari mong ipakita ng pag-ibig, marahil isang miyembro ng pamilya, isang kaibigan o kahit isang estranghero. Ngayon, sa katahimikan ng iyong puso sabihin, "Diyos, tulungan mo akong magbigay ng pag-ibig ngayon." Huwag mag-alala kung ito ay isang maliit na kilos lamang. Ang pag-ibig, kahit simple, ay makapangyarihan. Isipin ang iyong leeg na dating tensyonado mula sa pagtuon sa sarili. Ngayon ay malayang gumagalaw habang inialay mo ang iyong puso sa iba. Ang bawat kilos ng pag-ibig ay isang hakbang patungo sa kalayaan kung saan ang hapdi ay nagiging kagalakan. Ang pananakit ng iyong leeg at ibatitos von pandays na binagbigay ng pagkabi na ilipat ang iyong focus mula sa iyong sarili patungo sa mga hinintay ng Diyos. Tulad ng ginawa ni Ruth, piliin ang pag-ibig at panoorin kung paano binabago ng Diyos ang iyong sakit sa isang kwento ng pagpapala. Ang pag-ibig ay hindi lamang nagdudulot ng kagalakan. Ito ay nagpapalaya sa iyo, nagbibigay daan sa iyong leeg at sa iyong buhay na makahanap ng tunay na kapahingahan. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kita na maging miyembro ng channel. Sa ganito, matutulungan mo ang magbigay ng pangangalaga sa mga ulila na nangangailangan nito. Ang bawat subscription ay isang hakbang tungo sa pagbibigay ng pag-asa at pagmamahal sa mga hinintay ang tulong. At pakikalmahan, huwag laktawan ang mga ad kung hindi mo kayang maging miyembro ng aming channel. Bawat panunood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ngayon, gusto ko ring anyayahan kang magkomento ng isang maikling pangungusap tungkol sa isang tao o isang kilos ng pag-ibig na nais mong gawin. Halimbawa, Diyos, nais kong tulungan ang aking kaibigan ngayon. Ang pagbabahagi mo ay isang deklarasyon ng pananampalataya, isang paraan upang palakasin ang iyong puso at magbigay inspirasyon sa iba. Kaya, i-post mo saglit at isulat ito sa comments. Pero teka, paano kung ang huling hakbang ng pagpapagaling ay nangangailangan ng isang bagay na pinagsasama ang lahat ng natutunan natin? Paano kung ang Diyos ay naghihintay na gawin mo ang isang bagay na magbubuklod sa iyong paglalakbay tungo sa pagpapagaling? Sa susunod, titingnan natin ang isang banal na sandali na magpapakita kung paano konektado ang pananakit ng iyong leeg sa isang pangwakas na kilos ng pananampalataya. Huwag kang bibitaw, ang sagot na hinintay mo ay nasa dulo na ng ating paglalakbay. Kung narito ka pa hanggang sa dulo ng paglalakbay natin, nais kong batiin ka mula sa kaibuturan ng aking puso. Iilan lamang ang hinintay na maglaan ng oras upang sumalamin sa salita ng Diyos tulad ng ginawa mo ngayon. Ang pananakit ng iyong leeg na maaring nagsimula bilang isang hapdi o bigat ay naging isang banal na pintuan, isang paanyaya mula sa Diyos na tuklasin ang kanyang plano ng pagpapagaling, hindi lamang para sa iyong katawan, kundi para sa iyong buong buhay. Sa bawat hakbang ng paglalakbay na ito, mula sa pagsuko kay Moises, pagpapatawad kay Jose, pagsunod kay Isaias, pagsamba kay David, katahimikan kay Elijah, pananampalataya kay Abraham, pagtanggap kay Job, hanggang sa pag-ibig kay Ruth, ipinakita ng Diyos
na ang kanyang pagpapagaling ay isang proseso ng pagbabago. At ngayon, ikaw ay nasa dulo ng videong ito, ngunit sa simula lamang ng isang bagong kabanata ng iyong pananampalataya, isipin ang isang sandali. Ang pananakit ng iyong liig ay hindi isang aksidente. Ito ay isang liham mula sa Diyos, isinulat sa mga hapdi ng iyong katawan na humihiling sa iyo na tumingin sa Kanya. Sa bawat blok ng ating pag-aaral, natutunan natin na ang pagpapagaling ay hindi lamang tungkol sa pag-alis ng sakit, kundi tungkol sa pag-align ng iyong buhay sa puso ng Diyos. Ngayon, ang Diyos ay tumatawag sa iyo na gawin ang isang pangwakas na kilos, isang pangako ng pananampalataya na magbubuklod sa lahat ng natutunan mo. Sa 2 Korinto 7, sinabi, "Kami ay namumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng nakikita." Ang pananampalatayang ito ay ang susi na nagbubukas ng pagpapala na hinintay mo. Ang sagot na maaring naghihintay sa likod ng hapdi ng iyong leeg. Bago natin tapusin, gusto kong anyayahan kang magkomento ng isang orihinal na pangungusap na nagpapakita ng iyong pangako sa Diyos. Halimbawa, Panginoon, nangangako akong magtitiwala sa iyong plano ng pagpapagaling. Ang bawat salita mo ay isang patotoo, isang tanda na ikaw ay kabilang sa mga hinirang na sumusubaybay hanggang dulo. Isulat ito sa comments dahil nais kong makita kung sino ang mga hinintay ng Diyos na kinausap sa pamamagitan ng videong ito. Ang iyong pangako ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay isang ilaw na magbibigay inspirasyon sa iba, isang ripple ng pananampalataya na magpapabago sa komunidad natin. Ngayon, nais ko ring hikayatin kang ibahagi ang videong ito sa isang tao, isang kaibigan, isang miyembro ng pamilya, o kahit isang estranghero sa social media. Isipin ang isang puno na nagbibigay ng lilim sa mga pagod na manlalakbay. Ang pagbabahagi mo ay parang pagtatanim ng punong iyon na nagbibigay ng pag-asa at pagpapagaling sa mga hinintay nito. Bukod dito, kung hindi mo pa nagagawa, pakikalmahan, isubscribe ang channel. Kung ikaw ay bahagi na ng aming komunidad, ipinagmamalaki kita, ikaw ay isang daluyan ng salita ng Diyos. Ngunit kung hindi ka pa nakasubscribe, isipin ng isang sandali. Ang bawat video ay isang pagkakataon upang panatilihin ang apoy ng iyong pananampalataya na nagniningas. Huwag hayaang ang kahihiyan ng hindi pagsali ay maging hadlang. I-click ang subscribe button at maging bahagi ng misyong ito na magdala ng liwanag sa mundo. Ang pag-subscribe at pagbabahagi ay hindi lamang mga aksyon, ito ay mga espiritual na kilos na nagpapalaganap ng pag-asa. Maraming tao ang umaasa sa nilalamang tulad nito bilang kanilang espiritual na tahanan, lalo na ang mga walang simbahan malapit sa kanila. Isipin ang isang manlalakbay sa disyerto na hinintay ang isang balde ng tubig. Ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe, pagbabahagi at panunood ay parang pag-aalok ng tubig na iyon. Kaya naman, pakikalmahan, huwag ipos ang video hanggang matapos at manatili sa katahimikan ng ilang minuto habang tumutugtog ang musika. Gamitin ang sandaling ito upang purihin at pasalamatan ng Diyos sa araw na ito, sa pagpapagaling na Kanyang sinimulan sa iyo, at sa mga hinintay na darating pa. Ang pananakit ng iyong leeg ay isang paanyaya, isang tawag mula sa Diyos na maglakbay patungo sa Kanyang puso. Ngayon, ikaw ay humakbang patungo sa pagpapagaling at ang Diyos ay kasama mo sa bawat galaw. Huwag kang tumigil sa paghihintay dahil ang Kanyang mga plano para sa iyo ay puno ng pag-asa at hinintay. Salamat sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Ikaw ay espesyal at ang iyong presensya rito ay isang pagpapala. Manatili sa Diyos at hayaang ang Kanyang pag-ibig ay patuloy na magpagaling sa iyo, sa iyong leeg at sa iyong buhay.
Bago tayo magpaalam, isang huling paalala. Huwag i-pause ang video. Hayaang tumugtog ang musika at sa katahimikan, iangat ang iyong puso sa Diyos. Purihin siya, pasalamatan siya at maghanda para sa mga pagpapalang hinintay niya para sa iyo. Ang bidyong ito ay maaaring nagtapos, ngunit ang iyong paglalakbay sa pagpapagaling ay ngayon pa lamang nagsisimula.